Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba yung magagastos mo kapag nag-apply ka as domestic helper dito sa Hong Kong? So, before mga 2015 to 2020 or 2019, yung gastos is mahal pa. So, umaabot pa sila ng 50, 60, 70,000 yung gagastusin kapag nag-apply ka as domestic helper. Pero nung after pandemic, nagbago lahat, or after nung pandemic na, siguro mga 2019, 2020, ayan, nag-start ng baguhin yung patakaran nila na ang imbes na pabayaran sa'yo yung OWA is pinapabayaran na sa amo. So, dito sa Hong Kong, pumayag naman yung amo sa ganun kasi dati sobrang mahal talaga. Umaabot sila minsan ng 100,000 nung mga 2013, yan. Tapos nung nagbago, nung si Duterte na yung Pangulo, binago niya na yon, na inano niya na pagaanin yung mga ng domestic helper na pag nag-apply, kasi syempre sa Hong Kong, kailangan mo talaga ditong magpaluwal ng pera, hindi katulad sa ibang bansa like Kuwait, Bahrain, Qatar na pwede ka. Pero pag dito, kailangan talaga ka ng pera. So, ngayon bumalik ako sa tanong, kasi ako mismo ngayon nagtatanong kung magkano nga ba yung gagastusin. Ako is 15,000 yung ginastos ko, pero nung time na yon madiskarte kasi ako. Lahat ng mga kaya ko namang gawin, halimbawa pag-book ng NBI, paggawa ng PAYOS, e-registration, certificate of employment, hindi ko na pinapagawa sa ibang tao. Ako yung gumawa niyan para makatipid, ayan. And yung kapatid ko kasi, hindi siya nakapag-flight pabalik ng Kuwait. Plano niya na sanang bumalik sa Kuwait kasi magkasunuran lang kaming umuwi. July 17 siya and July 19 ako. So, nagtagal siya doon. Ang flight niya pabalik sa Kuwait sana September 2 kahapon. So, ngayon ba yung September 2? Ngayon ata. So, ngayon ba o kahapon? Nakalimutan ko na. So, flight niya na sana yun pabalik ng Kuwait, kaso nga lang marami pang kakailanganin doon sa amin, marami pang aasikasuhin tulad ng yung bahay na pinapagawa ko. Patapos na siya guys, bukas lalagyan na siya ng ganyan, ng bintana, ng sliding door, and then napinturahan na siya. So puti lang yung pinalagay ko na pintura sa sa kwarto ko, and sa ibang ng bahay is beige. So, hindi na rin ako magpapakisame kasi yung yung bubong ko is na, semento. So, buhos. Kaya na malinis na tignan. So, papinturahan ko na lang. So, pinipinturahan na nila. And then, wala lang tiles, pero meron ng yung CR namin, may deposituhan na. Nilagyan na din ng gripo. Ayan. So, okay na lahat. Na lang, semento na, na lang talaga, bintana na lang yung kulang. Pero dandun na yung papa ko nakatira sa bahay kasi second floor siya. Sa baba, tapos na. So, doon nakatira yung papa ko, or doon siya natutulog kasi nga bawal siyang umakyat doon sa bahay namin na maliit na gawa sa sa plywood, sa kahoy, sa kawayan. Bawal siya doon kasi nasa gilid ng bundok. Lang naman, pero patangas ba yung daanan niya paakyat ng ganun. And namamanas yung paa niya kaya hindi siya makaakyat. So, ang lang, doon siya natutulog sa baba. So, yung kapatid ko ngayon, hindi siya makaalis doon kasi ang daming kakailanganin. May tindahan kami, tapos, nililibre pa namin ng pagkain yung nagtatrabaho. So, tanghalian yon. And then, may bata pa kami na maliit na nag-aaral ng kindergarten. So, hahatid mo talagang doon ka tatambay sa bahay. Paghatid mo sa umaga, antayin mo siya doon sa recess hanggang sa matapos yung klase niya kasi half day lang. Tapos mag-aasikaso pa sa bahay, maglalaba, ganyan. Buti nung nandun ako kasi ang ginagawa ko, ako yung nagluluto, tapos ako yung depende sa mood ko. Pag gusto ko magluto, ako nagluluto, tas naglalaba. Nung una, nagwa-washing kami. Kaso yung kapatid ko ata, hindi niya dinadamihan ng lagay ng tubig yung washing. So, hindi napupuno hanggang sa nasira siya. Ngayon din na gumagana. So, ngayon, lahat yun kanyang gawain. Ang nagagawa lang ng mama ko is
yung bata ihatid sa school at doon na tumambay. Yung kapatid ko, siya na yung nag-aasikaso sa tindahan, sa pagluluto ng pag-aasikaso sa mga nagtatrabaho, tapos magluluto, tapos maglalaba. So marami siyang ginagawa. And may sakit pa siya, yung nagkaroon siya ng pigsa sa hita, malaki. Buti na lang umukay-okay na ata yung pakiramdam niya, pero nakaraang araw talagang siya, parang frustrated ba. Naramdaman mo yung lungkot niya kasi sanay siyang may trabaho, tapos biglang wala na siyang trabaho ngayon, di na siya makabalik sa Kuwait. So wala na siyang iniisip or wala na siyang pera na kada buwan, ganyan. So yun yung kinakalungkot niya. Sabi ko sa kanya, tulungan kita mag-apply dito sa Hong Kong. Kaso ang problema lang, hindi siya taga Maynila. Ako kasi noon, sa Maynila ako nakatira. So, mabilis yung process ngayon. Kailangan niyang tumambay sa Maynila. And ngayon guys, sabi niya, wag mo muna akong anuhin ngayon na mag-apply. Kasi nga yung papa namin, may hika siya, may asthma. Ayan, nagni-nebulizer siya kasi hinihika siya. Hindi na niya kayang huminga. Tapos, namamanas pa yung paa niya. Ubo, ayan, hindi siya nakakatulog sa gabi, tas bawal siya sa mga pagkain. So, aside sa nilulutuan namin ng pagkain yung mga nagtatrabaho sa bahay, yung panday, kasama na kami doon sa ulam, yung papa ko, separate din siya ng luto. Yung kanya is isda, tapos gulay na walang asin, ganyan. So, matrabaho talaga, kaya naintindihan ko yung frustration ng kapatid ko ngayon. Pero inisip ko, pag doon lang kasi ako, wala, lahat kami doon nga. Kaya bumalik talaga ako ng Hong Kong kahit ako man lang makabalik. So, nagpadala uli ako doon para sa bahay. Matatapos na yung bahay ko guys, thanks God. Ayan, tapos na talaga. Ang kulang na lang pagkatapos is tiles. Tapos na siya sa pintura. Yung kuryente namin ang mahal ng singil. Umabot siya ng 40,000 kasama na yung mga ilaw. So, 20,000 yung labor lang ng ng electrical sa bahay, paglagay ng ng mga ilaw doon sa kwarto, ganyan. So 20,000 yung singil nila, tapos umabot ng 18,000 mahigit yung nagastos namin sa pagbili ng mga switch, outlet, ganyan, tapos mga ilaw, ganyan. So umabot siya ng 17,000 pati yung wire. So ang mahal talaga. Tas yung bintana ko, 10 bintana kasi yung pinagawa ko. So, umabot siya ng 29,000 yung nagastos ko sa bintana, sa pintura, ganyan, sa bahay. Ay, Diyos ko, ang pinakamahal talaga sa lahat na umabot ng 100,000 yung nagastos ko, isang anuhan lang, yung bubong ng bahay. Kasi, semento siya. Grabe. Ang natulong na ng boyfriend ko nung nandun pa lang ako, sobra-sobra na, tas nadagdagan pa uli ngayon. So, umabot na siguro ng 150 to 200 yung natulong niya. And ngayon, binilhan niya na naman ako ng ticket kasi nga, aalis na ako dito sa amo ko. Hanggang na lang ako, Marso na lang ako dito. Marso 14. Tapos, 13 pala. Marso 13. Tas 14, flight ko na papunta ng Vietnam, sa Hanoi. Magbabakasyon ako. Kasama ko siya. Bale, wala na akong trabaho noon kasi magpa-process na ako papuntang pero bago pa kami mag-meet, ini-start niya na yung process. So ang kailangan ko lang ngayon ibigay sa kanya is yung picture ko, tapos yung passport ko, tapos pa ba, parang yun pa lang yung hiningi niya, tapos yung ticket naming dalawa na nagpunta kami sa Pinas, tapos ipa-process niya na yun yung doon kasi siya yung unang magpa-process doon sa kanila. Tapos pag na-approve yun, tsaka na ako pupunta ng immigration or consulate ba tawag nun? Basta embassy dito sa Pinas. Ayan. So, ang gagawin pala namin is mag-resign ako, tapos punta kami ng Vietnam 10 days. Tapos next is Malaysia, and then next is Singapore. Kasi gusto ko, winish ko sa kanya na bago man lang ako umalis dito sa Asia, kasi 'di ba, pag nandun ka na sa Amerika, hirap ka nang makabalik or hirap ka nang magbakasyon kasi malayo na to eh. So, ang pupuntahan mo na lang talaga, focus mo pag nandun ka na, punta ka sa Europe, ayan, Canada, ganyan. So, malayo pa tayo dun, dito pa lang tayo. So, binilhan niya na ako ng ticket ngayon.
na papunta ng Hanoi, Hong Kong to Vietnam sa Hanoi. And then, siya lahat, sabi ko kasi ikaw muna bumili ng ticket natin kasi wala akong pera ngayon. Kasi mahal kasi pag ano na. So, yung gastos ng kapatid ko, sabi niya sa akin, sunod na. Buti na lang kamo guys yung Shopee ko. Nag-offer uli sa akin yung Shopee kasi nabayaran ko na yung lahat ng halos, hindi lahat, pero parang wala na sa 1/4 yung natira na bayaran ko doon sa Shopee. So, nag-offer sila. Meron nga ako ngayong ano doon na pwede akong umutang hanggang 40,000. Kaya, anytime na may emergency or ano, yung kapatid ko papunta sa Hong Kong. So, yun muna yung utangin ko sa Shopee. And then, ano pa? Tapos, meron din naman ako sa G-Loan. Kaya, sabi ko sa kapatid ko, okay lang na anuhin mo muna ngayon. Ako na lang bahala sa'yo pag nag-apply ka na. Sabi niya sa akin dati, kasi may utang ako sa kanya na 25,000, sabi niya, dyan muna yan sa'yo kasi pag nag-apply ako, i-ano ko yan, i-gamitin ko. Pero ginamit niya na kasi papagawa niya daw yung tindahan. Hindi ko alam anong plano nila ng mama ko na ipagawa nila yung tindahan. Hindi ko alam yung plano nila. Pero kasi nang hinayang sila kasi ang dami ko pang mga materialis na hindi na nagagamit. 1 milyar mahigit or basta sobrang dami ng 2x2 na tig 10 ang taas, tig 12, tig 8, ayan. Sobrang dami ng meron ako doon sa sa bahay. And then mga kabilya, ganyan, tapos pako, tsaka plywood. Ang daming plywood, siguro mga hindi ko ma-explain, siguro 30 piraso. Kaya nang hinayang sila ba na masayang yun or masira. Kasi nung nakaraang taon, nagpagawa ako, tas biglang natigil ng 1 taon, sira na yung mga materials dati. Kaya ayaw nilang masira yun, kaya sinalo nila. Yung iba naman is ginamit ko para sa pinto ng bahay. Ayan, ginawa ko siya, tapos ginawang cabinet. Yung iba ni-recycle ko. Tapos may kapitbahay kami na nagbili ng kahoy namin na 2x2. Bumili siya ng halagang 500, nagbigay siya ng 500 pesos, and then manok na na panabong isa kapalit ng kahoy. So at least mapakainabangan kasi kaysa naman sa wala akong doon, mahita. Tapos ngayon guys, binibenta ko yung mga damit ko sa Pinas, yung mga galing dito, yung ayoko na kasi hindi ko rin yan madadala pagpunta ko ng US, and ang dami ko na talagang damit doon, kaya binenta ko na. And ngayong araw na ata sila doon 450. Tapos meron pa akong sobra 1,000 mahigit na hindi pa nakapunta sa bahay, papunta pa lang na magpipick up. So kahit papano yung mga gamit ko na hindi ko na napakinabangan, at least napakinabangan ng ibang tao. And ang mura ko lang binibenta. So thank you guys for watching, and I love you all. Bye bye.